buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When is the good time to remember God? When is a good time to remember God? Heavenly Father, we seek for these answers. Sa iyo po kami humihingi ng katugunan. Kailan nga po ba marapat ang tamang panahon na kayo maaalala? Ituro niyo pa po sa amin ang mga huling nais niyong matutunan namin mula sa aklat na ito. At sa mga darating na panahon, as we read and reread this book, teach us more and more things. We know, O Lord, that your word doesn't change, but we change. You change us. We respond to situations. We improve. We get better. So we see more that we don't see previously. Salamat, Panginoon. May you open our eyes, open our hearts, speak to us. Teach us what's really important in life. We seek you, Father, in Jesus' mighty name. When is a good time to remember God? Kailan? Anong magandang schedule na naaalala ang Diyos? At iisa-isahin po natin ang verses ng Ecclesiastes 12. At una na dyan, verse 1. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach you, when you will say, I will find no pleasure in them. So pag binasa po natin yung verse 1, anong makukuha natin dito? Remember God while you are young. Hindi sinasabi ng iba, naku, sayang naman, naging Christian agad ako, ang bata ko pa. Mabuti pa yung iba, matatanda na, marami nang nagawang mga kabalbalan sa buhay. Wala nang dapat na pagsisihan. Ako naman, ang aga-aga pa, naging banal na. So yung iba, gusto pa magsisi. Samantalang napakagandang maagang magumpisa. Sa katunayan, yung mga may edad na, tinitingnan yung mga anak nila na mag-youth camp, sabi, sayang naman, hindi pa ako naging Kristiyano agad noon. Sana nakakapag-youth camp ako. Kaya gumagawa tuloy tayo ng gayouth camp. No? Para sa mga hindi na youth. Importante. Remember God while you are young. In later years, you will be burdened with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Yan ang sinasabi ng verse. That I find no pleasure in them. Parang wala na yatang sarap at saya sa buhay. Puro na lang hirap. Ano po ang sabi ng verse 2? When else is it a good time to remember God? Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain. Tanong, dumidilim ba ang buwan? Dumidilim ba ang araw? Dumidilim ba ang mga bituin? Yes. Ang sinasabi dito, before the light of the sun and the moon and the stars seem dim to you, as if rain clouds remain over you. In other words, remember God before your vision deteriorates. Bago dumilim ang araw, ang buwan, ang mga bituin, alalahanin na ang Diyos. Bago lumabo ang mata, alalahanin na ang Diyos. Kumisan, lumabo na ang mata sa dami ng nakitang kasalanan, hindi na tuloy makabasa ngayon ng Biblia, lumabo na ang mata. Kaya sabihin, iba, hindi na ako makapag-memorize sa mga verses, malabo na kasi ang aking mata. Gusto niyo ng braille? Pwede naman kapain yan, mga bulaga, nakakapagbasa kung talagang gugustuhin. And that's why we have tapes also para oral kung nahihirapan ang matang magbasa. But when is a good time to remember the Lord? Before your vision deteriorates. When else? According to verse 3, when the keepers of the house tremble and the strong man stoop, when the grinders cease because they are few, and those looking through the windows grow dim. Ano ba yun? Naintindihan ba natin yan sa first reading? When else is a good time to remember the Lord? According to verse 3, before your body grows weak. Ginamitan kasi ng talinghaga, the keepers of the house tremble. Ibig sabihin yun, bago kayo manginig-nginig at magkaroon ng mga arthritis at rayuma. Remember the Lord before your tooth or your teeth decay. Sabi, nasa verse ba yun? Yes. Sabi, when the grinders cease because they are few. Yung mga panguya ay hindi na daw makanguya dahil kumonti na ng kumonti at nalagas.
before your teeth decay, and before your eyesight fail. Anong sinabi diyan? Those looking through the windows grow dim. Bakit nga ba hindi na lang sinimplihan para madali na lang maintindihan yan? Pero mawawala naman ang mga ministry, ang mga preachers tulad ng inyong lingkod kung ganun kadali yan. So nakikita po natin, before your body grows weak, before your teeth decay, and before your eyesight fail, remember God. Ang katabi nyo, mahina na ba? Wala na bang ngipin? Hindi na ba makakita? Bago dumating sa puntong yan, alalahanin ang Diyos. Verse 4 tells us more. When else is good to remember the Lord? When the doors to the street are closed, and the sound of grinding fades. When men rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint. Isa na namang bugtong. Ano na naman ito? When else is it good to remember the Lord? Before you become deaf, bago humina ang pandinig, bago mabingi. Sabi, before the doors to the street are closed. Talinghaga, bago sumara yung pinto ng ating tenga sa mga naririnig. And before the sound of the grinding fails. Ibig sabihin hindi na tayo makarinig before we become deaf. Isa na namang talinghaga na bago tumanda, alalahanin ng Diyos. And before you become sleepless. Meron ba doon? Yes. Sabi, men rise up at the sound of birds. Ano yon? You know, the sound of birds is supposed to put us to sleep, not to awaken us. Ang awit ng mga ibon ay pampatulog, hindi pampagising. Pero yung matatanda na hindi na mga makatulog, pati yung dapat ay nakakapagpatulog, sa kanila ay nakakapagpagising. Kasi may edad na. So ang sinasabi, remember God before you become sleepless. Alam nyo, yung bang nagigising na kayo ng alas 4 ng umaga, may edad na kayo noon. Hindi naman kayo dapat gumising, nagigising na kayo. At pagkatapos, hindi kayo makatulog, ang ginagawa nyo, ayaw nyo magpatulog, ginigising nyo yung ibang tulog. No? Yung matatanda sa aming pamilya, ganyan pagsikat ng araw, gising na sila. At gusto, gising ka rin. Lumalaki pa ho kami, kayo hindi nalalaki, patulugin nyo kami. Napaka-importante na bago daw dumating yung panahon na hindi ka na mapagkatulog, ay maalala ang Diyos. When else? Verse 5. When men are afraid of heights and of dangers in the streets, when the almond tree blossoms, ano kaya yan? And the grasshopper drags himself along, and desire no longer is stirred. Then man goes to his eternal home, and mourners go about the streets. When else is it good to remember the Lord? Before you become afraid to climb a hill, when men are afraid of height, and before you become afraid to walk down a road. Di ba ganon? Ang mga matatanda, ayaw lang umakyat. Kaya ang mga matatanda, nung mga bata, nagpagawa ng bahay, 3 stories, may mga hagdan-hagdan. Naku, sa sala na lang natutulog yan. Lalo at mga dinadala-dala na sa ospital, nandun na yung kaman niya sa pinto para hindi na siya maglakad-lakad pa. Kaya kayo, be wise, mga kapatid, kung magpapatayo pa lang kayo ng bahay, gawin nyo na lang 1 level. Para hanggang pagtandaan nyo, napupuntahan nyo lahat ang room, yung akyat kayo ng akyat na ganon. Paano kayo akyat kung nanginginig na ang inyong tuhod? Kaya sabi, remember God bago kayo matakot mag-aakyat ng mga akyatin. At kung kayo ay magbabiyahe, magtutur, gawin nyo na habang maaga. Paano naman kayo aakyat sa bundok ng Golgota kung kayo pagapang na? But life is full of ironies. Nagkakaroon lang kayo ng pera kung kailan wala na kayong lakas na lustayin yan. At kung kailan nandyan lahat ng lakas, lagi kayong kapos ng pera. Kaya ang sabi nga ni Solomon, meaningless, meaningless, everything is meaningless. Ito ko ang lakas-lakas, kaya kong akyatin lahat, pero wala naman akong pamasahe, hindi ako makapunta. Bata pa ako, wala pa akong pera. Ito naman ako, mga naipon na, kumikita na ako, secure na ako, pero wala na akong lakas. At wala na akong desire. Kaya aanin ko ito, sabi ni Solomon, meaningless, meaningless. And what else? Before the almond tree blossoms now, isang talinghaga, before your hair turns white. Kasi alam niyo yung almond tree, pag nagbubulong, puti. Kaya sabi, bago pumuti ang buhok, ay alalahanin na ang Panginoon. Paglingkuran na ang Panginoon. Sundin na ang Panginoon. Ang kabanalan ay hindi lang para sa matatanda, ito'y para sa mga kabataan lalo na. At habang bata pa, ay dapat unahin ng Diyos. Before you feel lifeless, like an old grasshopper, yan ang sinasabi,
Yung matatandang grasshopper, ang tanda-tanda na, halatang-halata mo, hindi na makatalon. May bago kayo maging ganyan, ay kailangang alalahanin na ang Diyos. In other words, before you die. Hindi yung kung kailan ka lang naghihingalo at saka ka pinapahesusan. Alam mo, mabuti nga, may tradisyon ng pagpapahesus. Tumawag ka kay Jesus, tumawag ka kay Jesus habang naghihingalo. Pero hindi na uso ngayon ng hingalo eh. Kasi naman nung araw, hindi na doktor ang tao. 5 araw na naghihingalo, kaya may oras tuloy manalangin. Buti na lang. Pero ngayon, bigla-bigla na lang namamatay ang tao. So, kailangan, bago dumating yung mamamatay ka na, tsaka ka pa tatanggap kay Lord, kailangan unahin ang mga bagay na ito. Ano pa? Verse 6. Remember him before the silver cord is severed, or the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring, or the wheel broken at the well. In other words, remember God before the silver cord snaps, before the golden bowl breaks, before the pitcher is smashed, and before the pulley at the well is shattered. In other words, puro talinghaga bago maging huli ang lahat. Bago maging yung mga dating bago ay naging luma. At yung dating mga matitibay ay rumupok, bago yon alalahanin na ang Diyos. Before things end. And verse 7. Before, kailan pa dapat alalahanin? And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Pinapakita lang dito na, before our bodies return to earth, and before our life-giving breath returns to God, remember God. Kaya verse 8 says, meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Nothing makes sense. I have seen it all. Nothing makes sense. That's what Solomon said. Kaya kung kayo nagtatanong, bakit ka ganyan? Hindi kita maintindihan. Hindi mo ba nabasa ang Ecclesiastes? Di ba? Bakit ang buhay ganon? Hindi mo ba nabasa ang Ecclesiastes? Kung si Solomon na pinakamatalino na sa lahat, pinagkalooban ng Diyos, ng supreme wisdom, hindi niya yan na-solve. Ikaw pa. Ganyan talaga ang buhay. Remember God while you are young. That's the central message. Remember God before you grow old. Remember God before you die. These are good times to remember God. Not only when you are in danger, not only when you are needy, not only when you are desperate, but in good times, you should remember God. In times of prosperity and strength, in times of happiness and joy, you remember God. Hindi lang kung kailan ka malungkot, kung kailan ka may sakit, kung kailan nakasakay ka sa bus na walang preno, o nakasakay ka sa aeroplano na nawala ang pilot, tsaka ka mo maalala ang Diyos para ka manalangin. Sabi, in good times, you must remember God. In times of strength, in times of victory, in times of freshness, in times of freedom, you remember God. Now, what really is the meaning of life? Because the whole thesis of Ecclesiastes is the meaning of life. What then is meaningful? Ano bang mahalaga? Kasi sabik na tayo. Nakakalabing 2 chapters na tayo. Wala pang sinasabing tunay na mahalaga except kumain ka, uminom ka, mag-enjoy ka ng pwede ka mag-enjoy. Wala pang sinasabi. Ecclesiastes 12, 9-10, not only was the teacher wise, but also he imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. The teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true. Lumalapit na tayo sa conclusion niya kasi pumunta na sa kanya yung subject matter, si Solomon as teacher. And what do we know here? That the teacher, or Solomon, was wise with much understanding. What else? That he collected and studied many proverbs. Mga kasabihan. Alam niyo po ba mga kapatid kung gaano kahalaga ang mga kasabihan? Para masabi ng mga matatandang ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim. Ang naglalakad ng marahan kung matinik ay mababaw. Yung mga kasabihan ng mga matatanda, na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan. Mga kasabihan. Gaano kahalaga yan? Paano ba nakakabuo ng isang kasabihan? Kailangan mo ng isang mahabang buhay
ng pag-observe, pagpaproseso ng mga na-observe. At pagkatapos buong katalinuhan mo na gumagawa ka ng conclusion. And you simplify the experiences and observations of a lifetime into two-liners. Ang naglalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Gaano karaming karanasan, karunungan, at pagmamatyag, panonood, pag-aaral, bago makabuo ng isang kasabihan. Parang tumitingin kayo sa bibingka na may latik. Saan galing ang isang kutsaritang latik? Baka sa 2 tabong gata. At saan ang galing ang 2 tabong gata? Baka sa 12 nyog. No? At saan ang galing ang 12 nyog? Baka sa 12 puno ng nyog na ang lalaki. At bago naging nyog yun, kinuha pa yung mga nutrients mula sa soil, pinrases pa sa photosynthesis ng mga dahon pag tinatamaan ng araw, at pagkatapos yan, inipon-ipon ang tagal-tagal bago naging buko, bago naging nyog. Pagkatapos yung nyog ngayon, bubuksan mo pa, ang hirap-hirap buksan, kukudkurin mo pa, tapos pipisa-pisain mo yung gata, lulutuin mo yung gata, may mga apoy-apoy pang ilalagay yan, para lang magkaroon ng latik. At ang mga kasabihan ay para mga latik. Ang lalim, ang dami ng pinanggalingan bago mabuo. Kaya mahalaga. At ang kasabihan na nagtatagal from generation to generation ay nagpapatunay na ito'y totoo. Sapagkat kung hindi ito totoo, hindi babanggitin, hindi bibigkasin, hindi ituturo ng mga matatanda sa mga bata. Kaya alam nyo, tayo maraming nawawalang karunungan dahil nililimot na natin ang mga kasabihan. Kinakausap pa ba natin ngayon ng mga bata na, hoy, sabi ng matatanda. Di po ba? Ang naglalakad ng matulin sa simbahan din ng tuloy. Parang mali hata. Nagkabalibaligtad. No? Kasi hindi na tayo gumagamit niyan. Yan ang isa sa mga problema sa ating bayan. Ito isang bayang nawawala sa sarili. Bigla-bigla na lang na napuputol ang koneksyon natin sa napakaraming mga henerasyon ng karunungan ng ating mga ninuno. Kaya tuloy ngayon tayo'y lito. Wala halos tayong guide in nation building. Wala tayong guide in solving the social ills of our country because we have been so gravely disconnected from our past. Because of a colonialist education and a colonialist church system that uproots us from our heritage needlessly. So, mahalaga. Si Solomon na pinakamatalino, ang pinaggagawa niya ng ngolekta ng mga salawikain. Can you imagine this? Baka ginagawa niya yon kasi ang talino niya. O tumalino siyang lalo dahil ginawa niya yon. So, this teacher was wise with much understanding. He collected and studied many proverbs. Napag-aralan niyo na ba mga kasabihan ng ating mga lola? O dinidismiss natin, lola, hindi na uso yan. Wala naman kayong PhD, hindi kayo nagkolehiyo, huwag na kayong magsalita. Biruin mo, lifetime of experiences bago magkaroon ng isang proverb. Or probably many lifetimes put together, collected, distilled, sedimented in our collective memory as a people. Very important. So, at hindi lang yun ang ginawa niya. He also tried to explain these proverbs in the best, in the most accurate way. In other words, tumuon na ngayon ang usapan doon sa teacher. Doon sa Ecclesiasticus, yung si teacher. And now, he was positioned to know and to teach the meaning of life. Sabi niya, sa pangungulekta ko ng mga salawikain ng matatanda, sa pagpoproseso, pagsasala, sa pagpapatining ng mga ito. These are all wonderful thoughts that sedimented, no, to the bottom of collective memory, filtered by wise remembrance. Sabi niya, he was now positioned to know and to teach the meaning of life. Ecclesiastes 12:11-14. Sobra namang kapanapanabik ko ano magiging conclusion. The words of the wise are like goads, their collected sayings like firmly embedded nails, given by one shepherd. Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books, there is no end, and much study wearies the body. Now, all has been heard. Hear
is the conclusion of the matter. That what is meaningful in life, fear God and keep His commandments. That is the meaning of life. For this is the whole duty of man. Why? For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Sa wakas, nakarating tayo sa puso ng katuruan ng Ecclesiastes. 11 3/4 chapters telling us what is meaningless. Lahat ng pinahalagahan natin sa buhay, kayamanan, karunungan, pagiging sikat, maraming project, maraming asawa, maraming pleasure, maraming ganito, maraming ganon na pinapahalagahan ng halos buong mundo. Sabi niya, lahat yan walang katuturan. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. That is the meaning of life. At kung kulang tayo sa meaning ng life, siguradong kulang tayo sa pag-unawa na ang nauuna dapat ay fear God, respect God, reverence God, bigyan ng Diyos ang pitagan at sundin ang kanyang mga iniuutos. Why? Because words of wisdom, according to Solomon, are like sticks that farmers use to make animals move. Yun yung mga goads na sinasabi niya. Napapalo ng konti, nagaguide ng konti, kumikilos yung hayop na ayaw kumilos sana. Ano pa? Words of wisdom are like nails. They're like nails that fasten things together. They come from God, our only shepherd. So yun daw mga katuruan, mga karunungan na sinala sa panahon at napatunayang totoo, yan ay walang ibang ubrang panggalingan, kundi ang Diyos lamang, ang kaisa-isa nating pastol. At ang bili niya sa kanyang kausap, at tayo rin yun, my child, stay away from any teaching except these. Sabi, huwag mong sayangin ang oras mo. Huwag mong sayangin ang panahon mo sa kung ano-anong napakaraming mga kalaman. Why? There is no end to writing of books. Anong ibig sabihin? There's too much to read. There's too much study wears out the body. There is too much to know. Sa dami ng babasahin, sa dami ng aalamin, sa dami ng pag-aaralan, sa dami ng susundan at susundin, huwag kang malito. Huwag kang lumayo sa itinuturo ko ngayon kasi yun lang ang mahalaga. Huwag kang maghabol ng kung ano-anong mga pangarap. Huwag kang maghabol ng kung ano-anong mga bagay. Ito lang. At sabi, everything that you were taught could be summed up in a few words. Respect and obey God. Yan ang dapat mong malaman. Marami mga tao habang nag-aaral sa mga pamantasan, lalong nagiging palalo at mayabang at hindi nagiging magagalangin sa Diyos. Mga palalo ang mga karunungan na pinagpipilitang tayo ng galing sa mga unggoy. Tingnan nyo nga katabi nyo. O maniniwala ba kayo o hindi? Meron tayong misyon na hindi pa paniwalain ang tumitingin sa atin. Ha? Sabihin, galing ka sa amino acid, kung ano-anong mga kabalbalan, kung ano-anong mga atheism, mga ism na inuuso sa mga kung ano-anong mga pag-aaral, habang rumurunong, lalong lumalayo sa Diyos. Habang na maraming natututunan sa paaralan, nagiging mayabang at hambog. Lalong nawawala ng paggalang sa mga magulang at sa mga matatanda. Lalong yumuyurak sa mga magagandang kaugalian ng bayan. Kaya sabi ni Solomon, huwag mong guguluhin ang sarili mo, ha? Huwag kang aral ng aral ng mga kung ano-anong hindi mo kailangan. Ang totoo, ito lang ang kailangan mo. Igalang mo ang Diyos at sundin mo siya. Ito ang dapat mong malaman. Kaya mga magulang, ano ba itinuturo nyo sa mga anak nyo? Sari-sari yung tinuturo natin sa kanila. Kung ano-ano mga nakaka-impress. Nai-spell ang Czechoslovakia, ang Mississippi, at ang supercalifragilisticexpialidocious. Pero, may paggalang ba sa Diyos? Natututo mag-pronounce sa mga F at mga long A as in shampoo. Pero, may paggalang ba sa Diyos? Ipinapadala natin sa mga mamahali, mga paaralan, para matuto ng lahat ng mga kasosyalan sa buhay. Pero ano ang nagiging premium? Ano nagiging bayad? Lumalapit ba sa Diyos o lumalayo? Ipapadala pa natin sa mga foreign schools na nasa Pilipinas din naman. Lumalapit ba sa bayan, sa puso ng bayan ang mga batang ito o lumalayo? Meron akong pinapanood na isang Pilipino talaga yung bata. Pilipinong mga magulang pinag-aaral sa isang non-Filipino school.
But he was referring to the Filipinos in the third person. They, the Filipino people. Sabi ko, hoy, tingnan mo balat mo. Pilipino ka. They, ang reference sa mga Filipino. Paano? Ang kasama, puro foreigners. Pagkatapos, mga mayayaman ito. Sila itong mga magiging mga gobernador, mga leader, mga senador. Hindi kilala ang bayan, walang pag-ibig sa bayan. So anong malasakit sa bayan ang mapapala natin dito sa mga ito? Kaya dapat bata pa lang, inilalapit ang puso sa Diyos at sa pag-ibig sa kanyang inang bayan. Hanggang sa gayon ay kupkupin niya ang kanyang mga kababayan kung dumating ang panahong siya may kapangyarihan at karunungan. That is what life is all about. Basic things. Sa education, ano bang tinuturo natin sa bata? Mag-excel o maging mabuting tao? Kumisan, sa kagustuhan natin ang mga bata, mag-excel, maging number 1, tinuturoan pa natin mandaya. Tayo na gumagawa ng homework, tayo na gumagawa ng project para mataas ang grade. Mataas nga ang grade, pero bumaba ang pagkatao. Lumayo sa pagiging makadiyos. Tinuturo natin, itrato lahat ng kaeskwelang competitor. O ano, natalo mo na ba yung classmate mo? Kailangan matalo mo siya. Kailangan ikaw panalo. Anong uri ng puso ang ating kinukultivate sa kanya? Gusto lang natin kasi yung hinahangaan ng mundo. Pagod na pagod ka na sa kaakyat ng entablado sa graduation dahil ang dami niyang award, dahil honor siya. Pero anong uri ng tao sa paglaki niya? Na ang trato niya sa lahat ng kaklase, kalaban. Ang trato niya sa lahat ng tao, dapat nalupigin at talunin. At pagkatapos, at all cost, kailangan siya na maging number 1, maging manalo. What is the purpose of education? The main purpose of education is not to accumulate knowledge and facts, but to have good character. Character ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit ang runong-runong yan, wala namang uri ang puso at mababa ang pagkatao, di magiging halimaw lang yan. Hindi ba't mas dumudunong ka at mas marunong ka at mas makapangyarihan, pero walang kwenta ang iyong pagkatao, ay mas lalo kang nagiging sagabal sa lipunan? Character. Godliness is what is important. Na tinuturuan natin ng mga bata na maging honest, even if they have to pay the price, rather than go scot-free, but become dishonest. Sabi ni Solomon, huwag kayong padaya sa sanlibutan. Napakaraming librong dapat basahin. At ang sobrang pag-aaral ay nakakapagod lamang. Ang inyong bigyan ng tuon, ang puso, ang kalooban, ang pagkatao. Sabi niya ganon, respect and obey God. That is the only lesson that people have to learn in life. And if you learn that lesson, everything else will follow. Yun ang dapat mauna. Kaya dapat ay pinapalaki ang mga bata sa Bible study, sa Sunday school. At ang mga Sunday school sa may patuloy ini-improve dapat. Isang malaking hamon, maging sa ating sariling church. Dahil bihira naman may mga full-time workers na nakidedicate sa ganyang mga bagay. Nalilimutan natin ang mga bata. First 7 years, pinakamahalaga. Kung anong ituro mo dyan, hindi na mawawala sa kanyang buhay. Tingnan niyo mga Pilipino, kahit first 7 years, first 10 years, o lumaki sa Tagudin, Ilocos, kahit na 30 taon ang nakatira sa New York, dining pa rin ang gustong kanin. Talagang pusakal na Ilocano. Pag lumaki sa Pampanga yan, kahit na 50 taon ang nakatira sa Alaska, naghahanap pa rin ng burong talangka. Talagang pusakal na Kapampangan. Ang sinabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kung anong gusto nyo maging buhay niyan, buong buhay niya, ituro nyo habang bata, sapagat hindi malilimot kahit kailan. Maski pa nga accent. Ante, let's go, it's late na. Sige, ilang taon na ho kayo dito sa California? Ay, 30 years. Ay, talagang tagapangkasinan pa rin. Di ba? Paano? Ganun ang korte ng dila talaga. Hindi yung kapintasan. That is charm. Bakit yung mga Pranses? May accent din. Ano? Mga Aleman. Lahat tayo. Kaya ilang kayo? 3. Tagapangkasinan kayo? Oo, talaga. Dahil there are 3 coins in the fountain. Oh. Ang point is, naituro kasi habang maliit pa. Ngayon, ang tanong, anong tinuturo nyo sa mga bata? Yung iba, uy, ang cute naman ng anak mo, nagsisinungaling na. Dapat patamaan ng kidlat itong mga adults na ito, nakukyutan pa sa nagsisinungaling. Sinungaling na yan. Kaya dapat mahalaga. Kung gumagawa ka ng tama, yung gumagawa ng mali, pareho lang kayong mamamatay. Oo, pero gumawa ka na lang ng tama, nasa panig ka naman ng Diyos. Mahirap magpakabuti, pero mahirap din naman magpakasama, mahihirapan ka na rin lang, doon ka na mahirapan sa tama.
So that is what else is important. Always take the good, not the bad side. Ano pa? Make enough money. Napansin nyo ba yun? Sinabi, money is the answer to everything. Hindi sinabing magpakalulong kayo sa pagpapayaman at pagsamba sa pera. Hindi. But make enough so that you can enjoy enough. Sabi, you eat, you drink, you enjoy it, and you share it with your loved ones. How can you do that when you don't make money? So kailangan tayo ay naghahanap buhay, tayo ay nagsisikap, ginagawa ang magagawa. Hindi nagre-retire agad kaya aga-aga pa. Yung kung kaya pa ng katawan, kilos pa. Pero matulong na tayo mag-relax. Hindi na tayo masyadong tense. Pero we should be productive. Ano pa? Enjoy innocent pleasures. Sabi ni Solomon, ang daming pait sa buhay. Ang daming mga kagimbal-gimbal na nangyayari. So, tuwing may pagkakataon ka mag-enjoy ka. Enjoy eating, enjoy drinking. Not getting drunk, ha? Drinking, sago, gulaman, mga ganyan, no? Buko. Enjoy life with your wife. Sinabi pa niya yun, ha? Don't enjoy life with someone else's wife. But your wife. In other words, kahit maraming sunod-sunod na dago kang buhay, may mga recess din yan, may mga break. Yung mga break na yon, mag-enjoy ka ng pwede mong enjoyin. Halimbawa, merong may sakit sa inyong pamilya, nakabantay ka sa ospital, hirap na hirap ka, o ngayon, 30 minutes, bababa ka sa kantin, kakain ka, huwag mo na muna siyang isipin, mag-enjoy ka nung kinakain mo. It's your break. Punctuate your life with innocent pleasures. They are also God-given. Sa palagay nyo, bakit nilagyan ng mga taste buds ang ating dila ng Diyos kung hindi niya gusto tayo mag-enjoy kumain? Pwede din naman na kumain ka na lang ng walang lasa, lunok ka na lang ng lunok, di ba? Para ka mabuhay. Pero bakit natitikman mo yung asim, yung tamis, yung anghang, yung iba't ibang uri ng lasa? Iba pa ang tamis ng konotsa, sa asukal na puti, sa arnibal, sa honey, mga tamis lang, ang dami-daming shades. Because God likes you to enjoy food. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Nilagyan ng kutakot-takot na nerve endings ang ating balat para ihip lang na masarap na hangin, ay enjoy ka na. Di po ba? Pagkamot lang sa mga makakating likod, ay para ka nang nakarating sa ikapitong langit. Di ba? Ang sarap pagkamot. O, kamutin nyo. Di ba? Yung pleasures. Ang point basta't hindi nagkakasala, hindi napapariwara ang kaluluwa, wala kang ninanakawan, dinadaya, inaagawan, hindi mo sinisira ang salita ng Diyos, enjoy what can be enjoyed in life. And there's one more thing. Kasi sometimes it goes against our traditions, no? Let the young people enjoy. Ang bata, turuan maglakad. Naku, wow, naglalakad na siya. Nung matuto maglakad, huwag kang aalis ng bahay. Diba? Wow, marunong na magsalita. Sabihin mo, Papa, marunong na magsalita. Nung natuto talaga, huwag kang sasagot. Binabaligtad natin lahat. Pero siyempre, pwede magsalita ang mga bata sa magalang na paraan, sa tamang panahon. Pero pwede magsalita dapat. Pwede din dapat lumabas, mamasyal, mag-enjoy sa buhay, sa tamang oras, sa tamang schedule, hindi mga naka-uniforme, nagkalat sa mall. Dapat ipapanukala ko sa ating mga batas, ang gumagawa ng batas, lahat ng naka-uniforme ng estudyanteng nasa mall, ikulong. Bakit nasa mall yan? Palakpak ang mga magulang. Ako siguro mga anak nyo yon. Pero huwag kayo ha, yung iba creative, may dalambaro, nagbibihi sa banyo. Hindi mo malamang estudyante, nagpapalit ng damit sa gilid-gilid. May panahon ng pasyal, may panahon ng bakasyon, may panahon ng aral. Yan ang sinasabi ng Biblia. For everything, anong sabi ng Ecclesiastes 3? There is season and a time for every matter under heaven. Youth must be enjoyed. We should allow the youth to enjoy, pero guided, no, by the words of God. Merong moderation, may hangganan at pinapayagan. Hindi magpapaalam ka, magla-library po ako, yung pala nasa Fort Santiago at nakikipaglingkisan sa mga sawa sa dilim. Dapat walang ganyang mga uri dahil young people, earn your right to be allowed to enjoy. Kayo maging kagalang-galang, ginagalang nyo yung sarili, responsible, honest. At nang sa gayon, you earn the respect and trust of your parents. Enjoy innocent pleasures. Pati may mga edad na. Huwag niyo sabihing may edad na ako, hindi na ako mag-enjoy. Habang may buhay, gusto ng Panginoon, ma-enjoy natin ang creation. God is such a wonderful artist. Kita niyo ang mga sunset, alam niyo na ang Diyos ay pintor. Tapakan niyo ang mga makikinis na mga bato sa ilog at alam niyo ang Diyos sculptor. Diba?
Tikman ninyo ang sabaw ng buko at alam na alam nyo ang Diyos cook. Ang ganda-ganda ng mga ginawa niya lahat, no? Pati yung paghiga nyo lamang sa kama na bagong palitan mga bedsheet, parang gloria. Ang sarap. So, palitan nyo naman na madalas-dalas. Hindi yung nagtutugtong na tayo ng tabla ng apoy ang mga punda ninyo, yung pa rin. Tuloy na babawasan ang sarap ng buhay. In other words, may paraan. But we should enjoy life. Life is meant to be enjoyed under the leadership and authority of God. And then Rule 5, na nakita natin sa Ecclesiastes, simplify life. Alisin ang mga unnecessary baggage ng buhay. Yung mga hang-ups, tanggalin na yan. Mga sama ng loob, mga itinanim at kinimkim na mga galit, alisin na lahat yan kasi hindi lang kayo nag-enjoy tuloy. Simplify life. At ang pinakamahalaga sa buhay, to obey God, to respect God. Anything that will offend that, you don't entertain in your life. That is what we mean when we say, simplify. Niyayaya ka ng nobyo mo makipag-sex sa kanya sa ilalim ng puno ng banaba, nalilito ka. Paanong nakakalito doon? Simplify. Obey God. Sabi mo, igalang mo ang aking puri. Pero ang mga nagsasabi yata ngayon, yung mga lalaki, sinasabi sa girlfriend, igalang mo ang aking puri. Nababaligtad na ang panahon. No? Tanggihan ng ganitong mga bagay. Pagka alam natin, offensive to God, no agad, hindi nakakalito yun. Simplify life. So what is life to you? What are you living? Or what are you dying for? It's important to know that. 1 Timothy 6, 9 up to 10. People who want to get rich fall into temptation, in a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ang ganda. At mas maganda ang rendition nito sa Revised Standard Version. Pero ang sinasabi dyan, hindi ito making money. Hindi yung making money ang sinasabing huwag gawin, kundi the love of money is the root of all evils. Money is important. We should make money. But we should not love it to the point that we love it more than God, and more than people, and more than peace, and more than friendship. Marami magkakaibigan, sa pera lang, nagkakagalit. Magkakapatid, mama na lang ng isang dangkal na lupa, nagsasakalan, nagsisiraan ng puri, at hindi nag-uusap ng 7 taon dahil lang sa isang hakbang na lupa. It's not worth it. Ang mahalaga dapat, ang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Do not waste your time, your talent, and treasure on worldly things, on things that will not last. Saan nyo bang cause idinededicate ang inyong buhay? Tiyakin ninyo na may kinalaman sa Diyos. Because only one thing will last. That which is done for Christ. That which you do for the world systems, will be destroyed when judgment comes. 1 John 2:15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. How is your secret life? How is your secret thought life? What is good? What are you living for? Sa nalalabi pang oras ang inyong buhay, what will you live for? The day will come when you will face Jesus, our judge. Make sure that when that day comes, it will be a glorious one. Na wala tayong dapat pagsisihan. There's nothing more vain or bitter than a person advanced in years, possessed by regrets. Huwag tayong mamuhay na may dapat pagsisihan. Let's bow before the Lord. Let the Spirit of God work in our hearts. Ano ba ang pinapahalagahan nyo? Yan din ba yung sinasabi ng Ecclesiastes na mahalaga? Kung hindi, simplify life.
Merong law of diminishing returns, even ang pera. Sometimes you think by earning more, or getting a higher position, and making more and more money, magiging directly proportionate to happiness. No. There comes a threshold, there comes a point na pag lumampas ka doon, puro saraw na lang yung karugtong, hindi na enjoyment. You should know when to stop. Because when you're not enjoying life anymore, and when you don't see that in the immediate future that you will be enjoying life, then it's a burden and not a pleasure. Sometimes more money, more fame, more power, more position only means more sorrow. Sabi ng Ecclesiastes, simplify. Konti lang ang mahalaga sa buhay. Huwag niyong sayangin ang oras niyo sa hindi mahalaga. So, in a few moments of silence, let the Spirit finish to you and for you the message of Ecclesiastes. And may the Lord give you a much more meaningful life after we have studied this book. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang When is the good time to remember God? Taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Uktawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming yaring isipan. Tamang lakas ay gawin niyong alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalis ay napagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba.
Bakit sa mga okasyon laging may kasamang iba ang imbitado? Yan ay isa sa mga hindi maintindihan ng maraming foreigners o hindi Filipino kung bakit yung isa mong inimbita may bitbit na 2 o 3 pa, hindi mo naman imbitado. Kasi nga yung sobra nating pagmamahal sa kapwa, ayaw nating tiisin na may pupuntahan tayong masaya o may kainan, tapos may matubong tayo, may madaan ng kapwa, hindi mo yayain. Kaya yung mga Pilipino nagkakaintindihan At yung hindi ka imbitado na dumarating, ibig sabihin din kasi handa ka rin tumanggap ng mga bisita kahit hindi mo sila imbitado. Pero dahil sa mga nagbabagong pamamalakad ng lipunan, kung minsan yung handa, sukat, bilang, mas mabuti siguro ngayon kung hindi ka talaga imbitado, makiramdam ka muna bago ka biglang sumama. Sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos. At sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil
panlilig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay. Sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!